Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah,
Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. God is there for me. 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 Good morning, Morning, Jesus. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Basahin natin ngayong umaga yung atin munang Mark 9:23 na memory verse of the week. Yes, bago tayo mag-open prayer. Sabi doon, yes, said Jesus, if you yourself can, everything is possible for the person who has faith. Praise God. May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus.
May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ayan, Sister Judith, bati muna tayo. Yan. Good morning po sa napakagandang araw na binigay sa atin ngayong umaga kay Sister Jacqueline Cosme, na kapatid ni Brother Bong. At gayon din po kay Sister Rosemary Iwata, Lorna Rosilio ng Mendez, and Sister Judith Anaki Cruz. Yan. Good morning po mga kapatid. Good morning. At dito naman sa akin ay ang nauna ay ang aking bayaw na si Brother Gary Belmonte. Ayan, good morning. Kay Sister Clement Toledo. Good morning, Nay Clem. Kay Sister Marikit Paulino, good morning po. Ayan. Thank you, Lord. Sister Vicky Del Rosario, kamusta na po kayo dyan? Thank you, Lord. Yan. Good morning din po kay Sister Rita Manggao ng ating Lady in Red. At hello po kay Ninang Nilda and Ninong Fred dyan po sa Amerika, sa Chicago. Good morning po. At magandang umaga din po kay Brother Boyet Ceremonia. Happy watching po sa inyo lahat, mga kapatid. Ayan. Good morning din kay Ate Mayet sa Australia, kina Kuya Tom at saka Kathleen at kay Andrew. Glory to God at may work na siya. Wow, Praise God. praise Thank God, you, Lord. Ayan. Panibagong blessing. Ayun. Tapos batiin din natin yung ating mga assignment. Yan, Ayan. yung assigned prayer meeting po sa amin online. Sa amin po sa every Saturday ng 12 o'clock sa Tugigaraw, Lion, no po. Pinagsamang Tugigaraw, Washington, D.C., Texas, at saka, at saka Isabela. Yan. Ay, Isabela nga tama. Okay, kina Sister Marla, Sister Shawnee, Sister Cora and Brother Jim, magnanay po ito. Kay Sister Pepay, eto siya yung taga-Texas, at si Sister Ampi sa, I think, Tugigaraw din. Thank you, Lord. Ayan. Meron Magkapit-bahay din lang pala ako. tayo sa Cagayan, no? Meron din kasi Cagayan. kami prayer meeting kahapon sa Isabela din po yun, sa Okay. bandang Aurora. Yan. Diyan po sa kila Nanay Linda Balila. Yan. Yes, Kay Nanay hello po. Lita. Kay Sister Zenny. Ayan. Kay Sister LV Corameng. Hello po dyan sa bandang Aurora Outreach ng Isabela. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ayan, meron pa po isa sa bandang Kogyo. Si Sister Cora at Sister Maribel. Ting 5 o'clock yan, kasama niya ang St. Joseph, si Sister Feli. Sa Isabela naman, si Sister Pichi at sa Crestview, Sister Arlene, Lourdes, Aida. Sila po yung online prayer meeting. Kaya glory to God. At malawak ang naaabot natin. Di man sila pa nakakarating sa ating mga fellowship. Pero dito sa pamamagitan nating online prayer meeting, tuwan-tuwa po sila dahil sila po ay nakakadalo at nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. At nag-start na rin po, katulad po ni Sister Pepay, nag-start na siyang mag-attend or manood ng ating GMJ. Kaya glory to God. Praise Babatiin God. ko rin po dyan sa Pangasinan. Hello, Nanay Susing.
Barrera, lahat ng mga Barrera clan dyan, at lalo na po doon sa bandang Katabay, yan. Si Sister Rose, Billy Rose, yan. Lagi po yan talagang hindi yan nag-absent. Nakatutok yan lagi sa atin Praise God. sa GMJ. Kahit na may prayer meeting sila, umaga pa lang yan, naka-online na yan sa ating GMJ. Hello po, Sister Billy. Palakas po kayo para sa inyo pong second operation po. Yan. By November po yata siya or Okay. October. Yan. Ayan. At bago ko makalimutan, good evening sa aking anak sa Canada. Ayan, praise the Lord. Ito gan nag-start ng schooling nila last 2 weeks pa. Kaya salamat sa Panginoon, sa wisdom. Ganon din po, sinasama ko rin sa prayer ko ang si Sister Ella at saka Sister Eliza na kasama nila doon sa Canada. Praise God. At alam ko marami pa tayong mga kapatiran nasa Canada. Sister Lolet Ilagan, di po ba? Ano pa yon? Sister Lynn Lakim. Yan. Yan, Praise yung mag-asawa, nandun din po sa Canada. Yan. At binabati ko rin po dito, lumabas po sa cellphone, Sister Eileen Yangson Encarnacion. Hello po, good morning, Sister. At binabati ko rin po, especially yung nanay ko at tatay ko, mga kapatid ko. At binabati ko rin yung isa naming sa prayer meeting sa every Saturday. Sila Ninang Mila, sila Sister Nora, tapos sila Sister yung taga Nueva Ecija, Sister Dame, Nanay Dame, hello po. At Sister Josie ba yun? Seni. Yan, Sister Seni. Sa lahat po ng uma-attend every Saturday po sa aming online virtual prayer meeting po. Hello po mga kapatid. Good morning din, Nanay Sally Adun. Muwi Ay, oo, na. si Nanay Selly. Muwi na si Nanay. Wala na nga pala, nakauwi Yan, na. good morning. Kaya siya Lagi din yung naka-online. present sa aming prayer meeting. Sa lahat yata ng mga prayer meeting ng bandang East area, uma-attend po Ganon siya. din si Napakasipag po ni Nanay. Si Selly Nanay umattend. Selly din, ganun. Oo. Halos lahat makikita Halos mo lahat siya. ng prayer meeting po na meron Yan. sa East area, ang sisipag po ng ating mga Yes, praise. senior. Glory to God. Sige. Sister Ku ng San Pablo. So, lahat ng mga taga San Pablo dyan, good morning sa aking kapatid, sa ating mga kapatiran. Ayan, good morning po dyan. At ang alam ko, maganda ang ginagawa ni Lord sa San Pablo dahil yung mga brothers, nakita ko sa picture, ang dami nila yung kumanta nung Sunday. So, glory to God kasi po, bihira po yung mga brothers ang marami sa prayer meeting. Kaya nakakatuwa ang ating Panginoon. Praise God. Ganon din po sa mga taga Mendez, sa Calo, Nasugbo, Laia, sa North, sa Bulacan, sa West. Ayan, lahat-lahat na po. Yan. Ayan. So, Sister Judith, mag-pray na tayo. Sige po. Yan. Handa na po natin ang ating mga sarili para po sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ang mandakila Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na aming dakilang banal na Panginoon na nakababatid ng aming lahat ng aming puso at isipan. Salamat po sa napakagandang araw at umaga na dinulot niyo po sa amin muli sa araw na ito upang muli kami ay makatanggap ng masaganang biyaya ng iyong salita na siyang magbibigay sa amin ng tibay ng pananalig at pananampalataya upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyong banal na gawain. Salamat po sa salitang aming mapagsasaluhan sa umagang ito. Muli niyo po kaming samahan at gamitin niyo po kaming mouthpiece ni Sister Joy at ako po ang inyong lingkod, Panginoon, na maibahagi namin ang aming pag-aaral sa umagang ito. Nagabay na iyong banal na Espiritu na kayo po ang mangunguna, mangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat po sa double portion with your anointing. Salamat din po sa boldness. Salamat din po sa new insight, revelation na ipagkakalob niyo po sa amin ngayon. Muli, ang lahat ng ito ay aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen, Diyos. Hallelujah. May tanong ako sa ating mga kapatid. Ayan.
Ano yun? Di ba nag-aantay kayo? Excited ba nakikinig kayo? sila. Oo. Yes. Gusto nilang makarinig. Yan. Ano po masasabi ninyo sa isang taong mababaw o shallow? Yan. So, sagot-sagot lang po. Yan. Thank you, Lord. Yan. So, sa isang taong mababaw o shallow, yan. Ano masasabi po natin? So, kung may experience kayo, share po natin at ating pag-uusapan. Yan. Thanks you, Excuse mo Lord. na, Sister Joy. Yan. Ano po? May kanta? Si Pastor, energetically. Shallow, shallow Nag-iisip you. nga ako kung ano yung kanta ng about shallow na may word of shallow. Nag-gets na pala ni Pastor. Yes, Shallow, yes. shallow you. Shallow you. Ay, hindi ko Ano? alam yung lyrics Basta yun na yun. Ayan. May isa pa. Suggestion. Meron pang shalala. Shalalala. Ayan. Shalalala. Praise God. Hallelujah. Nagkakatuwaan po sa umagang ito. Tungkol Ayan. sa shallow. Kaya kung may naka-encounter po kayong shallow person, shallow, ayan, shallow-minded, ayan. Sige, ano bang kahulugan ng shallow na nakita natin? Yan. Sister Judith, sa akin ano po sa kasi, iyo? nung napag-aralan po namin ni Sister Joy, halos nagkatugma po yung aming mga napag-aralan. Dito po sa akin po, ang meaning po ng shallow o shallowness, lack of depth of character or lack of insight, yan, or serious thought. Tapos, meron pa akong isang sinulat lack, Lack lack of of physical depth. Yan. Oh. Not intellectual profound. Ayan. Pag sinabing lack intellectual profound, hindi malawak sa kaisipan. Yes. Yan. Okay. So may magantong tao. Isa ako doon, naamin ko. Totoo yun. Kasi nung bata pa po ako, kasi masasakitin ako Sabi ng nanay ko, yan yung anak kong napakahina sa pagdating sa pag-aaral. Pero nagtataka ako lang po yung sa mga anak na nag-aral na na hindi ako bumalik. Ang isa lang nabaksakan ko, grade 2. 2 beses ako na grade 2. Pero the rest, hanggang nakatapos ako, hindi na ako back subject ba, di ba, nung panahon na yon pag may back subject ka, isa-summer mo yun para tumaas. Hindi ako nakaranas noon. Kasi ang ginagawa ko lang, nagdadasal lang ako. Yan. Ugali ko yun kasi sabi ng nanay namin tsaka ng lola namin, nag-aaral kami nung una, grade 1 hanggang grade 3, sa Paco Catholic kami. Tapos nilipat kami sa St. Anne Academy. Tapos nilipat yung ibang kong kapatid sa public school kasi ang dami namin nag-aaral. Pero yun 7 kami. Kaya yung kalahati sa public, yung kalahati sa private. Sabi ko, gusto ko rin sa public. Ayaw ng nanay ko, gusto doon ako sa private. Bakit kaya? Tapos, every time na, biruin yung Makati, yun sa 40th Street, hanggang Paco, every day yun, lagi ako na clinic, ang pupunta sa clinic. Kasi sa sobrang hina ako sa physical, yung palang layo ng distansya, lagi ako nahihilo, nagsusuka. Yun ang kahinaan ko. Kaya, awa at grasya ng Diyos, pasado pa rin po ako. Kaya ang average ko po, 75. Pasang awa. At least, Pasado. tinugon pa rin ako ni Lord sa prayer ko. Kasi every time na magre-review ako, biruin nyo, mapalad nga ang mga estudyante ngayon pag nag-e-exam. 2 lang, isa lang yung subject. Kami, 2 araw ka mag-e-exam. Yung 1 araw, 4 na yung subject mo na i-reviewin. Sa pangalawang exam na araw, minsan 5 subject. Adi naghalo-halo na yung pinag-aralan mo. Yung sagot mo napunta sa English, yung English mo napunta sa Ay, totoo po, inaamin ko po yun. Yung kahinaan ko. Pero, pagdating po sa actual, yun doon ako nagpapasalamat kay Lord. Nagkaroon po ako ng award na, di ba, sa school may mga award na best helper, best, yung mga ganon-ganon. At least meron akong 2 award, di ba? Pero tataka ako, ba't ako nagka-award? Wala naman akong kakayanan, wala naman akong lakas na gawin. Pero may nakikita si Lord, may nakikita ang teacher sa isang tao na kasi ako tahimik ako sa school
sobrang tahimik ako. Behavior, tahimik eh. Kaya ako, inilalagay po ako doon sa mga maiingay. Gusto ko, doon ako lagi sa likod. Kasi ayoko sa maiingay. Kaya pag nakita ko ng teacher ko, ilalagay ako doon sa maiingay. Halos lahat yung maingay, nasa unahan at nasa gitna. Ako lagi nasa likod. Doon ako inilalagay. Sabi ko, ayoko nga katabi ito. Bakit ang iingay? Wala ko naintindihan sa tinuturo ng teacher. Kaya yun po. Most Most behavior, most helpful, most behavior nga po eh. Ayan. Tapos yung masipag. Oo, Yan. industrious. Yun po. Basta, salamat sa Diyos. At least yung mga reward na yan, hindi ko naman po ina-expect eh. Mhm. Kasi unang-una, hindi ko gusto na ina-award-award ako. Yung meron mos-mos ganyan. Ayaw ko po. Basta ayaw ko lang. Gagawin ko lang kung ano yung pinagagawa ng teacher. So, thank you, Lord. At Sister, yan. may napaka-sharing ko. award ka daw, sabi ni Pastor kay Ay, Andy. ano po? Yeah, most thank you, Lord. beautiful. Mamaya may pagdadaanan niya dito. Konti. Correct Sige. yan. Kasi, actually, photogenic si Sister Judith. Gusto ko yung mga pictures niya. Marami nagsasabi niyan. Yes po. Ang picture ni Sister Judith nga daw ay parang yung mga picture ng mga... Yan, mga Sampaguita pictures. Yan. Sinaunang panahon. Sinaunang panahon. Di Di, ba, yung alin na, beauty niya photogenic pa talaga. hindi. Ang beauty niya hindi kumukupas. Ayan. Sige na tayo Praise sa wood. God. Okay. O yan, sige. Hindi, bukod dun sa nabanggit ni Sister Judith, yung lack of depth of character, di ba? Yung lalim sa ugali, sa insight, or yung sa pagbibigay ng serious thought. Halimbawa, may pinag-uusapan pagkatapos, hindi magets, ganon. Yun yung kakulangan sa lalim. Ngayon, meron din isang tayong tinatawag na shallowness, na lack of physical depth. Ayan. Yung lalim physical. Sample no, halimbawa, katulad nung shallow water pag low tide. Di ba, sister? Ano yung sharing natin dyan sa shallow tide? Di Di ba? ba sa timba na lang, pag mga konti ang tubig sa timba, pukpukin mo ganyan yung timba, di ba maingay? Punuin mo ng tubig, walang ingay. Yeah. Kasi puno. Yes. Diba? Timba pa lang Yes, yun. timba. Paano na pag Alam ko din yan. dumadaloy mula sa taas yung falls? Mm-mm. Alam mo, pag mababaw lang yung ilog, maingay yung lagaslas. Pero pag tahimik yan, Malalim. tahimik. Malalim. Ay, napakalalim. Naligo na kami doon sa Mahihay. Ah, Ay, ang lalim po, pero tahimik. Ang lakas ng sarap. Ay, buntik na nga ako malunod eh. Pero thank you Lord, buti na lang po, marami nagsiswimming. Merong Nasagip ka. may nagga-guard naman po doon. So, Yes. yun po. So, glory to God. Pag tahimik, basta malalim yan. Yes. So, So nakita natin, na-experience din natin sa Laia, di ba, Sister Judith, yung low tide. ay oo. Di ba? Ang layo Hindi mo ko na. mag-enjoy maligo pag low tide. Oo. Half Gano'n na kalayo kilometers yung ka na. narating Pag mo? tayo mo doon, wala pa sa bewang yung tubig. Tubig. Ayan po yung physical na shallowness. Nasa hita pa lang, ang layo mo na. Layo. Oh, hindi ka mag-enjoy maligo, di ba? Hindi. Naupo na lang sa gilid-gilid. Yan, ang shallow. May isa pa, yung shallow roots of trees. Ayan. Yung mga punong mababaw ang ugat, vulnerable po ito, madali itong matumba. Konting hangin lang, konting yanig lang, tumutumba na. Ayan, naa-uproot na siya. Ngayon, Sister Judith, sa ating Christian life, ay mayroon din spiritual shallowness na tinatawag. Ayan. Paano ba yon? Yun yung lack of spiritual depth. Kulang sa lalim sa spiritual. Ayan. Mababaw sa spiritual. So, ayan. Paano ba nating masasabi na ang isang tao ay mababaw sa kanyang spiritual? Siguro, unang-una, sabihin natin, lack of faith. Kulang sa pananampalataya. Yan, lack of faith. O, totoo yun. Kulang sa pananampalataya. Yung bang, sa akin dito, ang isang mababaw, di lang sa pangunawa, sa kalaman at sa pananampalataya. Yung kababawan na, simple lang, yung bang, simpleng bagay lang 1 plus 1,
Di mo alam to. Di ba? Ganun lang, mababaw na dahilan, hindi niya magets agad. So, ang nakita ko po dito, kinakailangan meron kang pananalig sa Diyos eh. Di ba sabi nga sa Hebrews 11:1, tayo'y may pananalig. Kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. So, simple lang. Minsan nga, nakakalungkot nga po, may mga outreach tayo o prayer meeting. Siyempre, katatapos na ng ulan. Nag-fellowship. May next prayer meeting kami. Paglabas namin, nakita namin, nagkukumpulan yung magkakapatid. Ang tanong lang naman namin, mga kapatid, bakit di po kayo mati ng fellowship? Nakakalungkot. Anong sagot? Ang sagot. Umuulan po kasi. Pero walking distance lang. Shallow. Napatingin lang kami ni Brother Andy. Magigrip talaga yung heart mo kasi umuulan po eh. Ang lapit lang ng bahay, samantalang yung mga ibang member galing pa sa napakalayong ibayo ng barangay, ng nayon, magbabiyahe pa, nagkukommute pa yun para lang maka-attend ng fellowship. Pero ito, kapitbahay lang natin. Hindi makatalon. Tapos Hindi ang Kristo makalipat. umuulan, nakakaiyak po. So, Ayan. yung Alam mo- makikita mo, mababaw. Yes. Alam mo, Sister Judith, dito sa James 2 verse 14, tsaka 17, ang sabi doon, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deed?" Verse 17, "Faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead." So, maaring, sabi mo, may pananampalataya ka, katulad nga nung na kumulan lang, hindi ka na nakapunta, no? Kinulang lang ng pamasahe, hindi ka na nagpunta. Alam niyo mga kapatid, may experience ako dito nung ako'y nag-aaral pa. Di ba, fellowship natin, St. Therese. Ang boarding house ko ay nasa Recto. So, Sunday fellowship, ang pera ko na lang, pamasahe one way, papuntang St. Therese. Pero gustong-gusto ko talagang umattend. Ayoko talagang umabsent. Sabi ko, Lord, one way lang ang pera ko, bahala na pag-uwi. Bahala na kayo pag-uwi ko. Sabi ko, may paa naman ako, pwede kong lakarin mula dun sa Taft hanggang sa Recto. Basta, bahala ka na. May paa. Ayan. Tapos, ang nangyari dun, fellowship, natapos ang fellowship, tapos lumapit si Sister Nene sa akin. That was way back 1980s, po. Lapit Sister Nene, "Sir Joy, may gagawin ka after fellowship?" Sabi ko, "Wala po." Sabi niya, "Halika, sumama ka sa akin sa prayer meeting." Sa Posadas yun, sister, sa bandang Makati? Sa Bellevue. Sa mga senyore. Aguirre. Subiri, yan. So, sabi ko, "Lord, saan po kaya yon? Baka ako lalong mapalayo, hindi ako makauwi." Ganon. So, sumama ako. Tapos, punta kami. Tapos natanaw ko yung Noah's Ark na, yung gawaan ng sugar. Yung sugar refinery sa bandang, Makati. Uy, bandang Makati. Sabi ko, malapit dito ang kapatid ko, ang kuya ko. So, natapos yung prayer meeting, hindi ko naman sinasabi kay Sister Nene na hindi ako, wala akong pamasahe. Wala akong, basta it's between me and the Lord. Tapos, pagkatapos ng prayer meeting, maghihiwalay na kami. Nasa Makati na ako, mga kapatid. Malayo na ako sa Recto. Hindi ko rin alam paano pa uwi pagkagaling ng Makati. Alam nyo, sabi kong gano'n doon sa kasambahay doon sabi kong gano'n, "Diba, malapit ito sa poblasyon?" Sabi niya, "Ay nako, sa eskwelahan, ay nako sister, eto lang bumaba kang ganyan. Sa dulo, ando na yung poblasyon." So nahimasmasan ako, sabi ko, "Thank you Lord." Pagbaba ko, nandun na yung bahay ng kapatid ko. Tapos, alam mo, sabi niya, nabigyan pa ako ng allowance. And from there, nakauwi ako. Meron akong allowance, may pera ako for the whole week. Ayan, glory to God. Di po ba, hindi basihan yung hawak mo kung gusto mo talagang maka-attend. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataong yung ng pagsubok. Kung ikaw ba'y a-attend, wala kang pera. Ikaw ba'y a-attend, may nakikita nga akong ma-attend. Yung father ni Sister Jill, iisa na lang ang paano, nakasaklay.
Pero nakakapag-commute papunta dito para maka-attend. So, kailangan yung faith po natin, paandarin natin na kung wala ba sasakyan, hindi ka na makakarating. So, kailangan yung yung eagerness natin ay lumabas sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa James 1:6, di ba? Kapag nagduda ka, huwag ka nang umasa na ikay makakatanggap. Kaya pag naniwala ka, makakatanggap ka. Amen. Meron pang isa, Sister Judith. Ano yun? Parang yung... Uy. Oh. Sige. Yan. Sa akin kasi, may word ako sa Matthew 13, verse 20 to 21. Yan, sabi dito, ang katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap. Ngunit, hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. At pagdating ng mga kabigatan at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. So, dito pinapakita po ni Lord yung parable na ito na yung bang tayo, may faith na tayo eh. Tinanggap na natin si Lord. Naniwala na tayo sa salita ng Diyos. Namumuhay na tayo sa grasya at awa ni Lord. Minsan dumadating po sa isang Kristiyano na bakit makikita mo yung sa kanya yung pagkakaroon ng shallowness o shallow sa buhay. Yung bang karirinig lang ng Word of God, yung bang lalapit sa 5-6, yan. Sa Philippians Pupunta sa 4:19, may pangako si Lord doon. pupunta sa London. Ano may London? Loan doon, loan dito. Pupunta siya doon para mangutang. Diyan, para manghiram. Yan. Minsan sa 5-6, ang hirap yata sa 5-6, mga kapatid. Talagang mauubos lahat ng kayamanan mo sa loob ng bahay. Yung simpleng bagay lang na kakarinig lang ng Word of God, agad ginagawa niya ng pamamaraan, hindi mo na niya hinihintay ang pagkilos ng pamamaraan ng Diyos sa buhay niya. Kagaya ng shinare mo, di ba? Ang heart desire mo magampanan ng kalooban ng Diyos. Kahit yung puso mo naku, makakauwi pa kaya ako, wala akong pamasahe. Pero si Lord ang nag-provide, di ba? So kailangan lang makita natin, marinig natin yung sasabihin at ipapagawa sa atin ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po lagi makakapakinig na salita ng Diyos. Kaya nga sa Romans 10:15 kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Romans 10:17. Yan. Kaya napakahalaga po na meron tayong laging napapakinggan na salita ng Diyos. Na ang minsan nakakalungkot, nakaka-attend na tayo, nakakarinig na tayo, kadalasan, napapangunahan natin ang Panginoon pagdating sa desisyon. So dito, isa din po yun sa mga Kristiyano na yung nagkakaroon tayo ng presumption, pinangungunahan natin lagi yung the best na gagawin ng Diyos sa atin. Huwag natin pangunahan, hayaan natin kumilos ang Diyos. At ang Panginoon may magandang gagawin sa atin. Ipapakita niya po sa atin ang mga bagay na hindi natin minsan nauunawaan, hindi natin minsan naiintindihan, hindi natin minsan maabot ng ating kaisipan. Diba? Kaya napakahalaga po na mag-fix tayo sa word ng ating Panginoon para sa atin. Purihin ng Diyos. Yan. Ang isa pang makikita natin sa isang tao mababaw, yung they easily fall away. Mabilis silang tumalikod. Mabilis silang umalis. Ayan. Dito sa Mark 4:16 and 17, ayan, katulad ng nabanggit mo, di ba? Sila yung mga tao na parang yung inihasik sa batuhan, hindi malalim yung roots, kaya ang dali nilang masway, ang dali nilang madala na pagsubok. O kaya kahit na may narinig lang, inalok lang, maganda fellowship na, hindi, ganyan. O sige, merong business dito, wag ka munang, sa amin ka muna dumalo,
Dahil magkakapera ka doon. So, Ba't a-absent nga na ba sa prayer pagdating sa kaperahan, meeting. maraming nadadala sa ganyan. Ako, yayaman ka raw Malakas agad. mahikayat. Kaya maraming ngayon, na-scam. Pagdating sa pera. Yes. O mag-ano daw tayo, invest. So, may mga kapatid tayong ganyan, bigla silang nag invest hanggang sa hindi nila namalaya, nakatanggap lang ng unang blessing. Uy, totoo pala yung investment na to. Pagdating sa pangatlo, pang-apat, hindi Ala na. na. Na-scam na sila. Yes. So, yan. kailangan pa rin natin ng guidance Yes. ng ating Panginoon as in Word of God. Mm-mm. Huwag agad tayo kakagat, lalo na pagdating sa pera. Huwag agad. Maging nga ngayon sa mga, sa cellphone, yung, Marami scammer doon. yung ano ba term doon? Yung pagbablog. Uso ngayon yan. Vlog ka ng vlog, di mo alam, may scam ka na pala. Hanggang sa hindi mo napapansin, nagagalit na siya. Dati, ang saya-saya niya sa Sa vlog. sa vlog, no? Tapos, nag-ano na siya, iba na yung nasasabi niya. Nagre-react na. Nagre-react na siya. Doon pa lang Ayan. lumalabas na yung tunay mong character, attitude. So, easily fall away na. Natatandaan mo yung sa Mark 10:17, yung rich young ruler. Oh. Di ba? Excited siya. Tumatakbo pa papunta sa ating Panginoon. Ay, oo. No? Tapos Diba sabi nga niya, ni Lord sa kanya, Oh. kailangan mo, sundin mo tong mga 10 utos, ganito. Ang sabi niya, nasunod ko. Panginoon, Guro, nasunod ko na po yan lahat. Ano pa po ba hindi ko magawa? Nagagawa, oo. Tapos siya nangyari? pagdating sa kayamanan. Yan. Yan. Ano Dito sabi tayo sa kanya? mahina eh. Pagdating sa kayamanan, yung biglang nadadown ang tao. Pagdating sa pera, utangan mo yan. Di ba? Ayan. So, anong nangyari doon, di ba? Nung sabi sa kanya, ang ating Panginoon, ibenta mo yung possession mo Oh, at diba? ibigay mo sa may hirap. Ayan, ano nangyari? Nalungkot. He easily fall away. Ayan. Kaya mga kapatid, kaiingat tayo. Baka tayo yung gano'n na excited, yan, praise the Lord tayo. Pero pagdating na ng pagsubok at pagdating na ng meron tayong kailangan gawin, di ba? Ayoko na. Di ba? Pag yung commitment na pinag-usapan, fall away na. So, ano pa? Ngayon, may mga tao na spiritually shallow at ang isip nila, sila'y saved. Marami sa atin, mga Kristiyano, na common nag-attend ng prayer meeting, common nag-fellowship, nagbabasa ng Word of God, pero shallow pa rin. Bakit kaya? Kasi yung nagpo-fall tayo dun sa unang definition na binigay ni Sister Judith, shallow in, saan yun? Character, insight. Wala nagbasa lang siya, nag-attend lang ng fellowship, pero walang lalim. No? Kasi lalalim ka lang doon sa mamaya, doon sa didiscuss natin. Andun yung kung paano tayo lalalim sa ating spiritual life. Ayan. Kasi may mga tao na sa umaga attend ng fellowship. Tapos sa hapon, iba na. Ang paan nila, isang na kay Lord at saka isang nasa world. Diba? So sa umaga, sa Lord, sa hapon, andun na yun, nag-happy-happy na. No? Gumagawa na sila ng mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Tawag doon ay namamangka sa dalawang ilog. At hindi po pwede yun sa ating Panginoon. Kababawan yun kasi nga, tinawag tayo ng ating Panginoon para tayo lumago at maging mature sa Kanya. Okay. So, kailangan ito ay pagdidesisyonan natin na kung tayo ay sa Panginoon, gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Okay. Ngayon, may nadaanan ako, Sister Judith, sa aking pagbabasa. Gusto kong i-share. Ito yung 5 C's of a shallow Christian. So, i-share ko lang po. Sabi doon, ang unang C ay casual, not committed. Ayan. Pag casual, hindi ito pirmihan. Casual lang sa kanya. Hindi siya settled.
siya ay unsteady at transient. Ano ba yung transient? Ang transient ay, di ba, kung ikay transient, titira ka lang doon, pag nagbabakasyon, tas aalis ka na. So, oo. Ayan. Casual, not committed. Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay committed. Pangalawa, based on convenience, not on covenant. Pag convenience, yung pag maginhawa lang mga bagay-bagay, di ba? Pero kapag may may kahirapan na, nawawala na. Dapat based on covenant. Ano ba yung covenant? Pakikipagtipan. Nakipagtipan ka sa Panginoon. Kaya umuulan, umaaraw, bumabaha. Di ba, mga manggagawa. Kahit may baha. One time nga, lumakas ang ulan. Ito sina Sister Venus, tsaka si Brother Dodip. Ang layo ng prayer meeting. Sabi ko sa kanila, sabihin mo, baha yung dadaanan para hindi na kayo magpunta sa prayer meeting. Pero hindi, nagtuloy pa rin sila sa prayer meeting. Yan po yung mga manggagawa na lahat po ng manggagawa ganun na umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, lumindol. Naranasan ko ngayon lindol na pinatubo doon sa Bulacan nung assign kami, 1991. July yun, bagong kasal kami ni Brother Louie noon. Umuuga na yung bahay ni Sol, Sister Sol. Kasi pinatubo, lapit lang sa bahay nila eh. Dahil sumuulan ng Pero hindi kami tumigil ng prayer meeting. Sige, diretso kami sa Word of God. Di ba? Ganun yon yung covenant, nakipagtipan. Experience kami dyan sa prayer meeting sa outreach. Mhm. Di ba, dumating, sunod-sunod yung bagyo. Galing kami sa isang prayer meeting. Biglang nagkaroon ng thunderstorm. Ang lakas talaga ng ulan. Sabi namin, ano ba yung ulan na yan? Parang bagyo. Hindi, thunderstorm lang yan. Biglang tumawag yung member. Brother, sister, pwedeng bukas na lang po yung prayer meeting. Kasi, ang lakas po ng ulan. Hindi pa namin alam yung pinakarason nila. Sabi namin, ano ba yun? Sila na nga yung susunod na prayer meeting. Biglang walang prayer meeting. Hindi, sabi ko kay Brother Andy, tuloy tayo. Lapit lang naman, dyan lang naman eh. Mamaya nagulat sila, dumating kami. Tapos tumigil din naman agad yung ulan. May mga ganun na minsan nasa bahay lang sila, umulan lang, papatigil na nila yung prayer meeting. No? Samantalang ikaw ang bibigyan. Hindi, concern Nasa bahay sila sa worker. Oo. Concern. Totoo yun, nandun yung concern. Pero tayo, umulan, diretso. umaraw, bumaha, bumagyo, Bumagyo. tuloy pa rin yung gawain Yes. eh. Di ba? Yun. Yun ang minsan ang nakakalungkot, nasa bahay lang sila eh. Ang lapit lang yung alam nilang malapit lang yung worker eh. Umulan lang, wala nang prayer meeting. O, biruin mo yun. Malulungkot ka Okay. nun. Maraming uma-attend doon. Di ba? Yun lang. Correct. Yan. Yun yung covenant. Nakipagtipan ka sa Panginoon. At alam naman natin na hindi naman tayo pinabayaan at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ayan, isa pa, yung it knows comfort but not the cross. Ayan, pag comfort, ayun nga, kaginhawahan. Kung kaninang convenience ay maginhawa lang, ay yung comfort ay kaginhawahan. Katulad nga lang sabi niya, maginhawa kung nasa bahay ka lang. Maginhawa actually yung online prayer meeting. Tapos hindi pa nakaka-attend. Nasa bahay nyo na, hindi ka nalalabas ng bahay. Maliban na lang kung humina yung internet sa lugar nyo. Pero kung andun naman at i-on mo lang yung cellphone, nag-online ka lang, hindi ka pa makaabot. Ayan. So, comfort, nalilate but pa not nga the dyan sa cross. online, Ay, alam mo sinabi kayo? mo, sister. May nalilate, totoo. Online na yun ha. Late pa. Minsan malulungkot ka, mga kapatid. O, temo Diba? na, kayo Sister, mismo, sila diba? natatawa. Pero totoo yun, mga kapatid. Sister, Online andito na, na po. nalilate pa. Yeah. Pag sinabing 7, darating 7:30. 7:15. Halos mag-start na kami, 7:45. Mga Yan. kapatid, So, wag tayong sa comfort. paalala lang po Yes. sa mga nakakalimot. Amen. Thank you, Lord. But not the cross, di ba? Yung mga dalahin. So, pang-apat, it is compromise, not consecrated. Ano ba yung compromise?
pagbibigayan, pinagbibigyan ang mundo. Kung nagko-compromise, 'di ba? O 'di ba? Ano, nagiinuman, okay lang, okay lang. Although, 'di ba, sa mga baguhan, hindi muna natin sila sasabihan. Pero kung ikaw ang tagal-tagal mo na naman, ilang taon na, tapos ganun pa rin ang ginagawa, nagko-compromise pa. Eh tayo, we are consecrated, separated, itinalaga tayo ng ating Panginoon. Pinili tayo. Kaya dapat mamuhay na tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Isa pa, it produces carnality, not Christ-likeness. Ayan, lagi namumuhay yan sa laman. Madaling magalit, mainis, mayamot, nagtatampo. Yung carnal, yun yung mga gawing karnal, mga flesh, gawa ng flesh. Pero dapat ay doon tayo mamuhay sa Christ-likeness. What if, yun yung, kapag si Jesus ang nasa sitwasyon mo, anong gagawin niya? Ganun lagi isipin mo. Kung halimbawa, hindi ka natirhan ng ulam, kunyari, di ba? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay si Jesus Christ? Siyempre, alam mo, unawain mo. Pero kung hindi mo isipin na namumuhay sa'yo si Lord, bakit gano'n? Magrereklamo ka na, ba't ganyan? Di ba? Asan ang fairness? Mga ganon. So, kailangan talaga mamuhay. Katulad po, wala po. Kasi okay lang sa akin yung hindi, wala naman po sa ulam. May naririnig lang naman po ako. Ayan. So, do not expect to grow mature in the Lord when you have a shallow faith by kahit na yung by either yung bang borrowed faith. May tinatawag tayong borrowed faith. Alam niyo ba yon? Borrowed faith. Yun yung, ang daddy ko, pastor. Mami ko, worker. So, ang feeling... Uncle ako na pare. Oh, may pare. Tapos may tita akong madre. Okay, ayan. Maliligtas na ako. Yes, akala Pero nila, hindi po. yun. Akala nila ligtas na sila. Akala nila matured na sila dahil may kamag-anak na naglilingkod sa Diyos. Hindi pwede yung borrowed faith. Ang salvation is to each his own. Oo. Kaya, at saka yung din, hindi mo masasabi na como ang tagal-tagal mo na. 50 years ka na sa church. No? May 50 years na ba dito sa church? Oh, nung pinanganak tayo, di ba? Amen. So dito sa Comfy, hindi mo sasabi natin, 40 years na ako, 41, 42 years na ako sa Comfy, mature na ako. Hindi pwede yun. Hindi yun batayan yung tagal. Matagal ka nga, hindi ka naman lumalim sa salita ng Panginoon, hindi ka nagbabasa, hindi mo pinamumuhay ang salita ng Panginoon, wala pa rin yung kalaliman natin sa spiritual. O yung appearance. Meron ba yon? Hindi mo sasabing, mukha siyang mabait, mukha siyang banal, matured na yan. Hindi rin, mga kapatid, di ba? Hindi natin mababasihan. Di ba yung sabi nga ng ating Panginoon kay Samuel, tama kay Samuel, sa 1 Samuel 16:7, sabi niya, do not look at his appearance or the height of his stature. The Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Si Lord lang nakakaalam kung ang tao ay malalim sa Kanya o hindi. No, bagamat may physical tayong nakikita, pero actually si Lord din ang nakakaalam kung gaano kalalim ang isang tao. No, Sister Judith? Oo. Alam mo ba yung word sa 1 Samuel 16:7? Yan din yung binigay sa akin ni Lord nung bago ko sinagot si Brother Andy. Wow. Yan yung word na binigay sa akin. Talaga, totoo po. Kasi ang prayer ko kay Lord, yung pagbibigyan niya ako ng partner sa buhay, una-una, walang bisyo. Kasi nakikita ko sa father Check ko yan. Check. Oh. No, walang bisyo. Pangalawa, gusto ko yung na kay Lord, malalim sa pananampalataya. Check. At kung sa physical,
Glory to lunok. God. Yan, di nawawala yung kagupuhan at kapogian nandoon po. Kasi pag binigay ko yung gusto ko, bakit hindi bigay ni Lord eh? Gusto ko kasi matangkad. Iyon. Oo. Kung sa kulay, basta kulay Pinoy. Oo. Oo. Yung matangkad, tumangkad naman siya ng konti sa akin. Yan. So, yun lang po yung iniling ko kay Lord. At ito yung word na eksaktong binigay sa akin. Mhm. Kasi kung hanap ako ng hanap sa physical, sabi mo, no? Oo. Sa panlabas. Kasi sa mga kabataan, ang hinahanap nila, una-una yung pag hindi gwapo, pogi, gano'n, no? Tapos, Kakaiba yun, sa ano, unang sister? tingin, mukhang Oo. mayaman na, Oo. no? Eto na. Nung nagkaroon na sila ng relasyon, napangasawa na, malalaman mo na lang, wala pang 5 years, walay na. Di ba? Minsan nakakalungkot yung ganun. Bakit kaya naghiwalay sila? Mayaman naman ang papangasawa, ang yaman-yaman pa. Doon bumaksak sa character and attitude. Hindi niya nahingi kay Lord yung pinaka-the best, yung inner being. Kaya napakahalaga po yung inner being no? Di man natin makita sa panlabas yung inner being, di ba? Minsan nakikita natin sa mga kababaihan. Basta ano siya, yung may stable na trabaho, yan agad hinahanap no? Oo. Stable na trabaho. May stable na trabaho, tamad naman. No? Ayaw ko Ano ng yun? ganun, yung tamad. Oo. Walang alam sa bahay. Ni mag-init ang tubig, hindi alam. Magsaing nga, hindi alam. Ay, may nakita po kaming ganyan. Girl, boy. Ang laklaki na, college na. Pwede na mag-asawa, hindi marunong magsaing. Di ba? Okay. Yun lang po. Okay, praise God. So, dako kaya tayo sa sa mga may birthday ngayon. Yan. Bago Sige. tayo magpatuloy. Puri ng Diyos. Ayan. Para sa mga may kaarawan, September 14, 2023. Happy birthday kay Brother Joey Francisco. Yan. Brother Chen Escondo. Brother Alab Alina. Brother JP and PJ. Sister... Happy anniversary. Happy anniversary kina Brother PJ and Sister Nins Akayan. Yan. Mga anak ni Brother Ernie. And Brother... Joris. Yan. Lumagpas Joris and Sister Paula Vial. Yan. Kapatid ni Sister Jam. Happy birthday and happy anniversary sa inyo, mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. So, happy birthday and happy, anniversary sa inyo, mga kapatid. Yes. Ayan. Dako na tayo sa ating repeat new song of the week. His Love is Eternal, composed by Minister Mario Garcia. Interpreted by Sister Jamie. To the Lord, because He is good, and His love is eternal. Let the people of Israel say,
is eternal, the priest of God. Say his love is eternal. Let all who worship him say his love is eternal. In my distress, I called to the Lord. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? It is the Lord who helps me, and I will see my enemies defeated. The Lord makes me powerful and strong. He has saved me. The Lord has saved me. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? It is the Lord who helps me, and I will see my enemies defeated. The Lord makes me powerful and strong. He has saved me. The Lord has saved me. He has saved me. Lord has saved me. He has saved me. Lord has saved me. Okay, Purihin Sister ng Diyos. Judith. Ayan. Napakaganda ng awitin na yan na binigay sa atin ng Panginoon. His love is eternal. Yes. Purihin ng Diyos. Hello po kay Sister Mona Karaig, kay Sister Jerlyn ng Laia. Hello, thank you for watching. At kay Sister Alexis Recto. Yan, nanonood siya. Nakikinig siya sa atin. Purihin ng Nasa Diyos. Lucena na siya ngayon. Lucena City. Lucena City. Ay, Purihin oo, ng tama. Panginoon. Ayan. Yan. Hello po sa mga patuloy na sumasabaybay sa atin. Thank you, Lord. May comment dito si Brother Patrick Besite. Brother Patrick. Anak Si ni Brother Sister Patrick. Sabi niya, marami nga po ngayon pag-ayahay na buhay, tumatalikod na sa paglilingkod. Nung ibigay yung blessing, hindi mo na makita sa fellowship. Tapos, humingi ng sasakyan kay Lord, tapos nung ibigay, hindi naman magamit sa outreach. Kaya sabi ko kay Lord, I claim van para magamit sa gawain. Ayan. Totoo yun, mga kapatid. Diba? Pag binibigay na ni Lord, nawawala na. Oo nga, no? Bakit may mga ganyan na Kristiyano na once na nakamit na nila yung kanilang pinagpipray, mga kanilang desire, unti-unti, no, nagiging laylo sa gawain sa Panginoon.
Mayroon pa siyang dinagdag. Marami talaga hindi po nakakaunawa kung ano ang grasya na ibinigay ng Diyos. Nung nasa kanila na ang blessing, yung linggo, kinalimutan na. Nasa pasyalan na, totoo. Ayan. Yan. Pag Okay. masyadong na-attach sa mundo, ang isang mananampalataya ni Kristo, nakakalimutan talaga ang gawain ng Panginoon. Shallow pa kasi. Yan. Spiritually. Ayan. So, meron ba tayong announcement? Yung ating YouTube account. Oo. Yan, i-share po natin to para sa mga may YouTube account. Buksan natin sa at Comfy Media 4713 or Comfy Media. Just click and subscribe. Click the subscribe button, watch, like, and share our videos. At ayan po talaga, ayan po ang ating makikita sa ating YouTube. Nandiyan na rin po yung latest anniversary. Ang saya-saya po nung anniversary na yon. At naway maging kabahagi kayo kapag kayo nanood ng YouTube natin, parang nandun na rin po kayo sa naganap na anniversary. Ayan, thank you, Lord. Yan. Hello, si Sister Letty Lucas, bagong member natin yan sa Wow. sa May Katabay per group. Yan. Oo. Napakalaki na angkan ng family niyan. Kaya Lucas yung apelyido niya, asawa niya foreigner. Okay. Ayan. Purihin ng Diyos. At malapit na yung makuha ng kanyang brother husband. Purihin ng Praise Diyos. God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Lumalawak na yung sakop ng ating ng ating ministry, sa iba't ibang dako ng daigdig. Amen. Hindi lang dito sa Pilipinas. So, may anniversary po ang East anniversary doon po. Nandun na sa YouTube ang anniversary ng East. Ayan po, second to the latest. Yung highlights lang po ang nandoon. Panoorin po natin. Thank you, Lord. Ngayon, dako na tayo sa how to go deeper in our spiritual life. At andyan po, may acronym po dito. Yan, purihin ng Panginoon. Acronym po para sa deep. Deep. Anong sabi mo kanta dyan sa deep? Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Yes, Yeah, ayan. kasi may deep. Basta may deep, Sister Judith. Ayan. So, ang deep ay nagsisimula sa letrang D. D. Very good. Very good, my children. Sa letter D stands for devotion. Ayan. Sabi nga, live a life of devotion to God. Be alone with God. Yung kayo lang dalawa ni Lord. Take time to worship Him. Masarap po talagang yung maglakad-lakad ng kasama ang ating Panginoon. Di ba kita walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus all day. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking with Jesus always. Yan. Let's walk with Jesus always. Mula sa umaga hanggang sa gabi, kasama natin si Lord. At masarap din talaga yung may daily devotion sa Kanya. Diba refreshing? Sabi dun sa Psalms 42 verse 2. Sabi dito sa Psalm 42 verse 2, sa Tagalog ko babasahin, Okay. nananabik ako sa Diyos na ang buhay, walang iba, kailan kaya maaari sa presensya mo'y sumamba. Yan. Masarap yata laging tayo'y sumasamba sa Panginoon. Alam mo, Sister Judith, mga kapatid, maging ang ating Panginoong Jesus ginagawa ito. Buksan natin sa Mark 1, verse 35. Sabi doon, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Ayan. Gawin natin kung anong ginagawa ni Jesus. Diba? Pangalawa po, letter E. Ayan. Hindi ko na kayo natanong sa pangalawang letra. Ito ay
effort. Effort. Ibig sabihin na ay physical or mental activity needed to achieve something or attempt to do something. Gagawa ka, gagalaw ka, kikilos ka. Ecclesiastes 11:6. Sow your seed in the morning, and at evening, let your hands not be idle. Huwag kang titigil ng galaw, di ba? Galaw-galaw. Kasi pag tumigil ka ng gumalaw, yun yung stroke daw. Nakaka-high agad, blood Kuya yun, Arnold. mga kapatid, yung hindi gumagalaw. Galaw-galaw. Tingnan natin kung ano yung ating magagawa. So mag-effort. Galaw-galaw. Hindi lang yung Sister Judy, di ba, naghahalaman ka, di ba? Tapos, nagwawalas yung iba dyan, ganon. Galaw-galaw in the sense na magbasa ka ng magbasa ng Bible. Hindi lang yun, maraming mga spiritual books na pwede nating basahin to i-enhance natin yung ating spiritual life. Ayan. So, it is putting in some effort not as a one-time thing, but a continuous basis. Perpetual, patuloy. Patuloy, hindi, nakapag-aral na ako graduate ako ng ganito, graduate ako ng ganun, tama na yung aral. Hindi pwede mga kapatid, habang tayo nabubuhay, patuloy tayong yun. Ang effort natin, gawin natin ang dapat nating gawin para tayo lumalim sa ating Panginoon. Yun. So, anong susunod? Letter? E pa rin sa deep. Ayan. Ito, educate, na daanan ko kanina. Educate. Educate yourself. Education is not a degree, mga kapatid. Instead, it is an opportunity to become better than yesterday. Araw-araw may matututunan tayo. Ako, naaaliw akong tingnan yung ating mga kapatiran. Pinag-aaralan ko yung bawat isa. Diba? Kaya hindi ka makakapag-judge Kasi maaliw ka kasi meron kanya-kanyang personality. At from them, may matututunan ka Ano ba yung hindi mo dapat gayahin, di ba? Ano yung dapat mong gayahin? So that is learning. Huwag tayong yung shallow. Pag shallow kasi, hindi ka nagbibigay ng insight, hindi mo pinalalalim yung kaisipan. No? Kaya ang babaw, ang bilis maghusga. Di ba? Kasi mababaw yung pananaw niya sa kapwa niya. Okay. So, we grow from experiences. Yun ang nagpapalago sa atin. Sa ating experience, sa experience ng iba. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon kasi meron tayong tinatawag na sharing portion. Yan, mga testimonies natin. Kasi natututo tayo doon. Yung mga sharing ng ating mga kapatiran, lalo na pag Sundays, then pag prayer meeting. Kaya nga, I see to it na pag prayer meeting, lahat sila pinagsishare ko. Ayan, kasi may matututunan ka sa kanila Marami ka matututunan. Lalo na't yung matatagal na sa Panginoon. At nakakatuwa din na sila man ay lalago sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi. Sabi nga sa 2 Timothy 2, verse 15, it tells us that we should study and show God that we understand truth. Study, di ba? Mag-aral, di lang sa libro, sa kapwa, sa mga pangyayari. And lastly, letter P, purihin ng Panginoon. Ano po kaya yung letter P? Tagalog agad. Ayan. Ano kaya, mga kapatid? Totoo yun, mga kapatid, pray. Pero ang nakuha ko ay patience. Huwag tayong mainip. Sabi, ang patience is the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Patience, mga kapatid. Yung capacity natin para i-accept, di ba? Paano ito? Kapag ikaw ay nasa gitna ng traffic, ano ang dapat mong maging damdamin? Para lumalim ang iyong pananampalataya, anong ginagawa? Pray. Yeah, sa pang P. Pero dito yan sa devotion, yung pray. So para ikaw ay lumalim at hindi ka mainip,
sa Panginoon, magpuri ka, alalahanin mo yung mga ginagawa ni Lord sa buhay mo. Yan. Tapos kung may nakikita kang nagtitinda, yung bang nagtutulak ng kariton, yung mga mahihirap, pag-pray mo din yung traffic enforcer para walang Hindi lang traffic. pag-traffic, di ba, minsan may nadadaanan kang accident. O, isa pa yun, O di may ba? napapalitan kang biglang may ambulansya. Pag-pray mo agad. Yan, natotolerate mo yung delay. Pag-pray mo kung ano yung mga hindi magandang nakikita mo sa paligid. Kasi meron din tayo tinatawag na divine delay. Di ba, nakapakabuti na ating Panginoon. Meron nga isang kwento dyan, may isang pastor na papunta na sa gawain. Tapos, biglang nag-traffic na delay. Yung pala, kung hindi siya na-delay, siya yung makakasagupa dun sa accident. Di ba? Ilang minutes lang. Kaya sabi, may divine delay. Kaya sa mga pagkakataong ganun, huwag tayong maiinip, huwag tayong magagalit, huwag tayong ma-upset. Mag-antay lang tayo sa ating Panginoon. Sabi nga sa Psalm 37 verse 7, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes." Kahit na meron tayong din nakikita maganda, di ba? So, be still, be patient, diba? Kahit na merong, sabihin natin hindi fair na labanan, ganun, diba? Pero, patuloy tayo maging mahabang pasensya sa ating sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At doon, lalalim ang ating pananampalataya. Tapos, mapapansin mo na lang, ay, hindi na ako naiinip. Diba? Kahit ang haba ng pila, glory to God nga kahapon, hindi naman masyadong matagal yung aming pila sa SSS. At natapos na namin. Kasi nga, ayun, may time akong para magbasa dun sa ng lesson habang nag-aantay ako sa pila. Kasi kung iisipin mo, naku, hindi ko na muna gagawin yung aking gagawin. Kasi yun lang yung time. Naalala ko nga yung sinabi ni Sister Ria nung Monday, yung as soon as. Ano ba yung as soon as mo? As soon as. Diba? Ako, ang as soon as ko yung as soon as magkaroon ako ng free time, magdi-declutter na ako sa bahay. Pero hindi pa rin ako nabibigyan ng time kasi nga laging may schedule. Last week, nandun tayo. Wednesday lang ang pwede kong gawin yung mga bagay na yon. Kaya laging nagkaka-schedule. Ayan, every Wednesday. Kasi ang Saturday ay nakalaan na yun sa ating online prayer meeting. Kaya, glory to God na sa pagkakataong ito na tinuturuan tayo at pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na tayo ay wag maging shallow Christian. No? Maging eager lagi tayo, maging committed tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Huwag maging dahilan ng mga bagay-bagay sa mundo para hindi tayo magpatuloy sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At tandaan natin, He will always provide for our needs. Andiyan ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Ayan. Kaya in-encourage namin kayo na sabi nga ni Joshua, no, basahin natin araw at gabi. Hindi lang babasahin, memorize, meditate. At ang pinakamalaga, isabuhay natin ang salita ng Panginoon. Simple lang naman, pag maluwag yung time natin, totoo yun, magpuri tayo kay Lord. Umawi tayo ng mga awitin para sa Panginoon. Kahit tayo gumagawa sa trabaho, sa bahay man, samahan natin ang pagpupuri sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen. So, dumako na tayo sa ating closing prayer. Mga kapatid, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amang Banal, salamat po sa malayang oras na ipinagkaloob mo upang kami makapakinig ng iyong mensahe. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay aming may sa pamuhay at mai-share din namin sa aming mga kapatiran na hindi pa nakakakilala sa iyo. At ganoon din sa mga mahal namin sa buhay, na may maabot sila ng mga mensahe mo, Panginoon, upang lahat po kami ay makatanggap ng malalim na pananampalataya sa iyo. All glory and honor belongs to you. In Jesus' mighty and powerful name,
Amen. So, God bless see you you all. tomorrow, mga kapatid, sa Good Morning Jesus ulit. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.